Sa pagpapatuloy ng US government shutdown, nagbabala si US President Donald Trump na gagamitin niya raw umano ito para balikan at parusahan ang mga kalaban niya sa politika. Samantala, nagsagawa naman ng malawakang kilos protesta sa Greece ang mga manggagawa laban sa ipinapanukalang batas na 13-hour workday. Grabe naman. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Kasunod na naganap na US government shutdown kahapon, nagbabala si US President Donald Trump na maaari niyang gamitin ang naturang shutdown upang tutukan o balikan ang mga kaaway nito sa politika. Yan ay matapos itong harangin ng $26 billion funding na Democratic-leaning states na dapat sanay para sa mga green energy at transit projects. Ngunit pagbabala ni US Vice President J.D. Vance kung sakaling magtatagal ang naturang shutdown ay maaaring mawalan ng trabaho ang nasa higit 750,000 federal workers. Habang nais pa ni Trump na palawakin ang kanyang kontrol sa $7 trillion federal budget, isang kapangyarihang itinadhana ng saligang batas ng Amerika na nasa ilalim ng jurisdiction ng Kongreso. Naganap ang US government shutdown matapos hindi magkasunod ang Kongreso ng Estados Unidos, partikular na mga miyembro ng Republican at Democratic Party sa panukalang pondo para sa pagpapatakbo ng kanilang pamahalaan. Samantala, balita naman mula sa Greece, umalma naman ang libo-libong Greeks sa pamamagitan ng isang kilos protesta laban sa pinapasang 13-hour workday ng kanilang pamahalaan. Dahil dito, nagkaroon ng strike o tigil pasada ang ilan sa mga pampublikong transportasyon sa kanilang bansa. Anila, isa raw umano itong uri ng pang-aalipin sa mga trabahador at maaaring posibilidad ng pananamantala mula sa mga employer. Pero giit naman ng kanilang gobyerno, hindi naman daw ito obligatory at plano lamang ipatupad sa loob lamang ng 37 araw sa isang taon. Habang magbibigay rin ng karapatang overtime pay sa mga manggagawang magtatrabaho lagpas sa kanilang working hours. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.